Heat index pumalo kahapon sa pinakamataas sa loob ng 6 na taon na 56 degrees Celsius sa Caloocan. Type 2 emission patuloy ulit na umiiral at inaasahan pa rin ang posibleng radio blackout pa rin hanggang moderate at 75%. At ang pag-iral ng solar radiation nagsimula muli. At grabing init ng temperatura pa rin, umiiral pa rin sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 24, 2024. Ang oras nating Voice Point may maga ay alas 9:19 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng grabeng alinsangan at nakaranas tayo ng grabe na temperatura kahapon at halos ang inyong lingkod ay nakaranas na ng muscle cramps kahit ilang babad na sa malamig na tubig ang aking ginawa. Epekto yan ng grabing pagtaas na ating temperatura kahapon at todo umusbong ng husto ang heat index at dito nga sa amin ay pinost ko na nga po sa aking Facebook page na nagkaroon tayo ng napakataas na temperatura kahapon at umabot pa sa mahigit 50 degrees Celsius ang naging heat index namin sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin, medyo a few clouds tayo ha. At patuloy pa rin daw na may tsansa ng pag-ulan ayon sa forecast ng ating storm prediction na nasa 50% ang tsansa daw ng pag-ulan hanggang bukas ng Huwebes. Maaaring hindi dito sa Metro Manila, maaaring dyan sa may silangang parte ng Quezon Province dahil mataas po ang water vapor dyan. Dulot pa rin ng easterlies, so swertehin na lamang kung maging ang Metro Manila ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At bukod sa ating ilang kaulapan lamang ay medyo gloomy pero patuloy tayong makakaranas ng mataas na heat index at hot dry weather pa rin sa kasalukuyang araw. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kanina 4:20 AM, napagtala kami ng lowest temperature na 27.8 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng grabe na napakataas na temperatura na halos magte-38 degrees Celsius. Naungusan na yung naunang pinakamataas kong temperatura sa amin sa Caloocan na 37.6 degrees Celsius. Kahapon ay nasa 37.9 degrees Celsius na po. Lumalabas na sa kasalukuyan ay pinakamataas na ito na temperatura ngayong taon within 3 months from January to April. Tingnan natin sa mga susunod pang buwan kung may lalagpas pa sa 37.9 degrees Celsius. Pero sa ngayon, ay nasa pinakamataas ito ngayong taon. Ibig sabihin lamang ay umuksbong ng todo ang aming heat index sa Caloocan na may tuturing na pinakamataas sa loob ng 6 na taon, kung hindi man hanggang 9 years, ay nasa 56 degrees Celsius po ang aming naging heat index. At pinakamataas na ito at kaya nakarecord na siya sa pinaka-highest heat index recorded sa amin sa Caloocan. Nahigitan pa ang lahat ng measurement ni Pag-asa, although hindi official ang aking weather station reading, pero wala nga po tayong control dahil yan ay galing mismo sa aking aparato na hindi naman natin pwedeng i-edit yan dahil yan ang computation mula sa aking weather station apparatus mismo. Kung tatabi naman natin sa official heat indexes ni Pag-asa, siyempre wala namang umabot ng 50 degrees Celsius. Pero mayroong umabot sa may pinakamataas na heat index kahapon. Umabot nga ng 48 degrees Celsius na nangunguna ang Aparri Cagayan. Umabot sa 48 degrees Celsius na may tuturing na pinakamataas na heat index na ito sa kanila. Yan. At pumangalawa ang Dagupan sa Pangasinan na may 47 degrees Celsius heat index. Kabilang na rin ang Sangley Point, Cavite na nasa 47 degrees Celsius din. At sumunod na nasa kung may 46 degrees Celsius dito, yes, meron po ay dyan sa San Jose Oriental Mindoro na nasa 46 degrees Celsius. Sa CBSU Pili, Camarines Sur din na may 46 degrees Celsius.
at dyan sa Gian Eastern Samar na may parehong 46 degrees Celsius. At mula sa Naiya Pasay na, mula 45 degrees Celsius na po ito pababa, and the rest, kabilang na ang Olongapo, at dyan sa Masbate, on the way hanggang sa 44 degrees pababa na po na heat index. So kahapon, grabe ang mga naging heat index natin kahapon. At talagang halos yung lumalabas na po sa aming mga blowers o electric fans ay halos parang blower na ng hair dryer. Ganun po kainit na naranasan namin sa Caloocan kahapon. Samantala sa ating pH extremes in past 24 hours, kung titingnan naman natin, nangunguna ang Dagupan sa Pangasinan na may 39.2 degrees Celsius na napakataas na temperatura kahapon, since kahapon. At sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila, 18.2 degrees Celsius. Sa ino naman ng Calapan Oriental Mindoro, nakapagtala sila ng halos drizzle rain na 0.2 millimeters lamang ang total rainfall. Since ang mas inuulan madalas diyan sa bahagi ng bandang Davao de Oro at wala masyado sa may Davao City at Hinatuan, kaya walang na-capture na highest rainfall. Pero inaasa natin sa may bandang Zamboanga Peninsula, mayroong mataas na rainfall dyan. Approximate siguro mga more than 20 millimeters ang rainfall. Pero dahil sa ating pH systems, wala kasing weather stations. Kung pagkakalam ko, wala ring weather station si Pag-asa dyan sa may bandang Zamboanga del Sur at dyan sa may bandang Davao de Oro. Kaya wala tayong nakakapture na actual total rainfall dyan. So magbabase lamang tayo kung ano yung meron tayo na presensya. Pero hindi ibig sabihin walang inulan sa bahagi ng Mindanao kahapon. Pero sa amin sa Caloocan, patuloy na wala kaming inulan since unang araw ng April. Maliit lamang at 0.3 mm lamang ang mataas naming naging rainfall sa amin so far. At sa outside humidity ay 73% so far, nakatamtaman ang ating outside humidity. Medyo bad news ito dahil kapag tumaas ang ating temperatura at hindi bumababa ang ating outside humidity, magiging napakamalinsangan po ang magiging pakiramdam natin sa Metro Manila. Kaya mahirap pong magpapawis kapag ganito ang sitwasyon. Dahil mahihirapan po tayo matuyuan ng pawis at magiging halos doble ang magiging temperatura na mararamdaman ng ating katawan. So take note yan mga folks. Pag tumataas ang ating temperatura, tutukan din po ang ating relative humidity na kahit man lang maalinsangan tayo o mainit ang ating air temperature, kung maaari, bumaba man lang yung ating outside humidity para maging drier o hot dry weather tayo. Mas maganda na yun kaysa naman sa maging humid tayo. Yun ay medyo masaklap dahil pag tayo ay pinapawisan, mahihirapan tayo magpatuyo ng ating mga pawis. Sa atmospheric pressure sa amin sa Caloocan, so far, by sa aking reading, ay stationary lamang sa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status, so far, ay nasa high tide po tayo ngayon at magma-maximum ito within 42 minutes. Kaya kung titingnan natin kung gaano kataas yan ngayon, kung sisilipin natin sa ating almanac, yung taas ng high tide and low tide status, ay mukhang halos magwa 1 meter. Maximum of 0.8 meters ang pinaka-high tide nito. Ayan. So, ngayong 10:06 AM, maganda po ang mangisda ngayong umaga. Dahil malalim-lalim po ang karagatan natin sa pampang ng Manila Bay. Pero sa mga maliligo, dahil sa hindi kakayanan o hindi makatiis sa grabing init, magsama po kayo ng inyong mga guardian, lalo sa mga kabataan na maliligo sa pampang ng Manila Bay o sa bandang Cavite dahil malalim-lalim po ang magiging level ng karagatan dyan para maiwasan po ang disgrasya o may malunod dahil malalim-lalim din po yan. Pero maganda naman yan sa mga mangingisda na papalaot ngayong umaga. Pero bago ang lahat ay bisitahin muna natin yung volcanic thermal alert status dahil nakamoderate daw si Taal Volcano. So silipin natin. Una sa kanyang thermal modis, hopefully, mabilis na po yung reception ng internet transmission dahil bumagal po lahat dahil sa ginagawang balikatan exercises, nagkaroon ng limitation ang internet. And so far, nasa moderate at 17 megawatts po ang thermal anomaly ni Taal. Ayan, yung variable radiated power. So, halos normal na may tuturing ko.
pero nagkakaroon ng magmatic intrusion. Ayan o. So kung titingnan natin sa fire mode is, medyo danger siya, bagamat wala itong confidence, hindi gaya kahapon, zero confidence, pero mataas ang brightness niya at 319.4 Kelvin. So ibig sabihin, medyo mainit-init ang bunganga nitong si Taal, pero dahil sa condition niya na mababa ang confidence, mukhang wala naman tayong nakikitaan na malakas na SO2 emission. Kung titingnan natin, hopefully live yung CCTV, yes, naka-live siya. Pakikita natin na medyo hazy ang paligid ni Taal. So mukhang mayroong SO2 emission na ibinubuga itong si Taal Volcano. Ayan. Di sa likod ng puno ito ang pinaka-position nitong si Taal Volcano. So sa paligid niya makikita nyo medyo zero visibility siya. So mukhang mayroong binubuga na SO2 emission. Kung titingnan naman natin sa official data feed ni PMOX, ngayong araw, pero kahapon ang recording nito merong volcanic earthquakes, 14 volcanic earthquakes po ang naitala, kabilang na ang 4 volcanic tremors. So medyo may pagyanig-yanig sa paligid ni Taal Volcano. Tumagal na ito ng 2 to 3 minutes, pero mababa ang kanyang SO2 emission na 3,504 lamang. Ang huling record nito is April 22, 2024 lang. So mukhang mahina ang pagbuga niya since noong April 22. Hindi lang natin alam kahapon kung lumakas ang SO2 emission niya. So, medyo merong bahagyang anomaly itong si Taal dahil nagkaroon nga po ng 14 volcanic earthquakes at 4 na volcanic tremors na tumagal nga po ng 2 to 3 minutes. So, bantayan na lang po mga kabataan at obserbahan po yung behavior niya dahil medyo may mga pagyanig-yanig daw sa paligid ni Taal Volcano. At since mukhang normal na ang transmission ng internet data, yung bilis. Kasi minsan yung internet natin mabilis, pero yung transmission mabagal. Minsan yung ping niya maabot ng 200 to 300 microsecond. Kaya pag naglo-load tayo ng internet, papansin natin bakit ang bagal pa rin ng load ng ating mga web pages kahit na maganda naman ang ating internet speed. Minsan nililimitahan yan for safety purposes dahil nga po sa Northern Luzon, kung di nagkakamali, nandyan dumadaan yung pinaka internet cables natin sa may bandang Northern Luzon at dyan sa may bandang Batangas o parting Mindoro. Nakalinya yan. So, since may mga balikatan exercises tayo sa Luzon at Palawan, medyo kinokontrol ng ating military yung internet transmission data. So, wala tayong magagawa habang ginaganap ang balikatan, makakaranas tayo ng medyo intermittent internet interruption. Para na lang sa siguradad nila dahil alam naman natin na marami, 5,000 daw. Di ko sure pero 5,000 daw ang ating tropa dyan at mas marami daw ang US troops. Hindi natin alam. At basta umaabot daw ng 16,000 total personnel na mga gaganap na magsasanay sa ating balikatan exercises na nagsimula na nga po ito kahapon. So, magkakaroon talaga tayo ng medyo interruption sa ating mga internet bandwidth. Kahit na mabilis yung ating bandwidth speed dito sa Metro Manila at silang bahagi ng bansa. Pero yung speed transmission, medyo babagal yan Mararamdaman ninyo yan mga folks. Samantala, sa ating space weather status, patuloy ang M+ alert natin at M1.6. So, ayan so far, meron na naman tayong continuous na type 2 radio emission. So, medyo mag-releasing pa rin ng associated emission eruption mula yan sa coronal mass ejection ng araw. So, medyo meron tayong mga solar flare event At so far, naglalaro sa M categories yung mga flare event na yan at nireport na natin yan noong isang araw pa. At ngayong araw, patuloy pa rin ang posibleng unsettled geomagnetic field according dito sa ating KP index mula sa data feed ni NOAA. So, kung maaring 0, maaring G1 minor ang maaaring umabot, pero kasalukuyan unsettled lang ito, pero maliit ang chance pa sa ngayon na magkaroon ng active geomagnetic storm. Pero sa ating extended forecast, ay posible pa umabot sa active ito bukas, yan, April 25. Sa ngayon ay mga hanggang unsettled, pero baka bukas umabot ng active geomagnetic storm o to be exact for KP4 index o 4.33K index. Maaaring mag-extend yan hanggang April 26 at 27 ay magpapatuloy ang mga unsettled geomagnetic field natin hanggang sa April 27
2024. So take note yan ha. At yung ating solar flare, nagkaroon na naman tayo ng M plus category. Nagsimula ito kaninang 8:38 a.m. as M1.5. Ayan, 8:38 a.m. At nag-maximum ito as M1.6 kaninang 8:42 a.m. At nagtapos ito as M1.5 kaninang 8:46 a.m. So kung titingnan natin sa ating Ghost X-ray flux, ayan siya. Ayan o, pumitik siya ng 1.73, 1.6 to 173. Tapos, madaling araw, nagkaroon din. So, typically, mga hanggang R1 ang inaasahan nating geomagnetic solar flare event. So far, wala namang umaabot ng R2 sa ngayon. Naglalaro lamang sa R1. Kung detail nating titingnan gamit ang ating detailed X-ray chart. Ayan. Kung makikita ninyo mga folks ay sunod-sunod ang R1 category ng ating solar flare. Ayan, kaninang 8:29, 8:27 to 29 M category, M1.76. At kanina lang madaling araw ay umabot ng M2.7. Nagsimula yan kaninang 1:46 a.m. oras natin sa Pilipinas. So inaasahan puro minor radio blackout ang mararanasan pa rin natin ngayon. At yan din ang mga isa sa mga factor na posibleng makaapekto sa ating mga internet connection. Kung hindi man sa kinokontrol yung ating internet dahil sa ating ginagawang military exercises, maaari din dahil sa factor ng minor radio blackout. Nagkakaroon ng radio limitations yung ating mga internet. Yan. So, konting pasensya just in case dahil patuloy pa rin nangiiral. Bagamat yung solar radiation, wala naman tayong nakikitaan na nag-a-active ito. Typically, ang geomagnetic field at solar flare lamang ang medyo aggressive mula pa noong isang araw. Pakikita natin, nagkakaroon ng fluctuated sa ating H parallel ng magnetometer. So, medyo may impact na namang nararamdaman ang ating magnetosphere sa Earth. Ayan. So, hindi pa naman sa ngayon, medyo malakas ang impact, hindi gaya kahapon. So, expected po yan na maghapon na magkakaroon na naman tayo ng ionospheric TEC range na lumalagpas. Sa ngayon ay mataas siya ha. Yung TEC range ng ionospheric error ay lumalabas, umaabot ng more than 19.44 ionospheric error. Apektado ang Mid-Pacific sa ngayon, hindi pa masyado umaabot sa Southeast Asia. Pero dahil cycle yan, maaaring umabot yan sa atin sa Pilipinas. Sa ngayon, sa Eastern Pacific pa nararamdaman ito at hanggang Mid-Pacific. So typically ang Hawaii ang nakakaramdam ng grabe yung TEC range. So magkakaroon sila ng discalculation at transmission range ng mga satellites, si GPS. Yan, medyo magtutupak yung mga GPS at coordinates niyan kapag kaganyan. At dahil wala pa naman tayong mataasang geomagnetic field, hindi ba masyado nakikitaan yan sa ating northern lights ng North Pole and South Pole. So medyo kalmado pa siya. Pero sa forecast ng wind, solar wind, patuloy pa rin ang naglalaro ang radial velocity nito ha. Typically, kung titingnan natin sa stereo A or stereo B, makikitang maglalaro pa rin hanggang 350 to 450 km a second ang posibleng abutin nito. Dahil yung releasing ng emission mula sa haring araw, makikita natin sa animation, ayan medyo humahaging sa Earth yung lakas ng direkta nito. Well, kung sisilipin naman natin yung ating sunspots, medyo palayo na yung mas maraming mga sunspots ng AR3643 hanggang 3637. Pero nakatutok sa ating sa Earth ay ang AR3646, 3644 at 3652. Medyo malate-late na lamang ito. So medyo nakakahinga-hinga na tayo ng konti pero patuloy pa rin tayo mararamdaman yan dahil ang ating daily sunspot number nanatiling napakataas at 283 po yan. Kapag ganyan po kataas po kasi ibig sabihin malawakan pa rin na nararamdaman sa Earth yung tutok ng sunspots at posibleng pag nagkakaroon ng mga coronal mass ejections matatamaan pa rin ang planet Earth. So take note yan mga folks ha. At yung epekto ng degraded frequency, magpapatuloy yan between 20 at kanina nga, umabot pa nga ng more than 27 o between 25 to 30 MHz yung naging degraded frequency niya. So, take note na lamang, lalo na sa atin sa Pilipinas,
dahil palapit pa lamang sa Southeast Asia yung pinaka-epicenter ng degraded frequency. So maglalaro yan sa 63% yung active na solar flare probabilities, pero asahan pa rin na mababa ang high frequency coordinations between 20 to 80 meters po. So between sa ganyang taas, magkakaroon tayo ng medyo mahina-hina at ma-poorer ang signal reception ng radio frequency transmission. Ayun, naka-type 2 na nga po tayo na radio emission eh. So ibig sabihin yan ay posible na magkakaroon na naman tayo ng medyo difficulty sa ating mga internet connection. So take note dyan mga folks. Samantala sa ating air quality, nasa 53 po ating air quality index o moderate. So medyo hindi maganda to at magmas na lamang po tayo mga folks dahil maaaring nadulot na rin ng thermal inversion na natatrap na naman. Yung concentration kasi natin, yung pollution dito sa syudad, hindi agad-agad nakakataas. Maaaring panandalian lamang yan, so medyo konting pasensya, pero mas maganda ay magmas na lamang po tayo mga folks. Sa ating almanak, sumikat naman ang haring araw, kaninang 5:36 AM, nasang lulubog ito mamayang 6:11 PM. Ang ating mababawasan na yung pagiging full moon nito. Kasalukuyan, 100%, pero mamaya magiging 99% na po yan. Sumikat yan, sisikat yan mamayang maggagabi na at 6:25 PM. At kinabukasan na po ng maga at 6:07 naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging partly cloudy pa rin daw ang ating maghapon, pero naglalaro sa 45 to 50% daw ang tsansa ng pag-ulan. Sana nga po umulan para man lang maibsan yung grabing init dito sa Metro Manila. Sana lang. Ganon din bukas daw, naka-forecast din daw na naglalaro sa 45 to 50% ang tsansa na nauulanin ayon sa BC Weather Forecast. Sana mangyari yan. At ang ating temperatura ay mananatili pa rin maglalaro sa 36 degrees Celsius ang highest temperature. So maaaring lumagpas yan, mabot ng 37 degrees Celsius, lalo na sa amin sa Caloocan, mababa ang elevation. Pero sa lowest temperature expected maglalaro sa 27 to 28 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang mga medyo maulap na himpapawid nito. Magsisimula tayo sa baba, sa Mindanao area, dahil dito ay mas maulap. At dahil pa rin sa presensya ng near equatorial trough nito, so medyo mataas-taas po ang water vapor sa bahagi ng yan. According naman daw kay Pag-asa ay ito ay intertropical convergence zone sa may southern part ng Mindanao, which is para sa aking analysis ay very irrelevant pa. Matatawag pa lamang natin itong intertropical line, syempre dahil medyo umaangat na rin kasi, pero hindi pa pulido o hilaw pa yung intertropical convergence zone na ito na namamataan dito sa bandang Indonesian Peninsula, which is pininpoint ni Pag-asa as intertropical convergence zone. Pero sa ating analysis, may tuturo niya hilaw pa lamang ito. Bakit ko sinabing hilaw? Dahil wala pang mga Coriolis circulation tayong nakikita dyan. Typically, cluster lamang ng kaulapan na magdudulot ng mga pag-uulan. At mangunguna dyan ang bahagi ng Southern Mindanao. At makikita natin sa satellite imagery, sa infrared heavy rain potential, makikita ho natin na may mga cluster na kaulapan between Surigao o Northern Mindanao at Southern Visayas. Magiging part dito, mostly ikaw di pong iira sa inyo dyan. Ang tsansa na pag-ulan ay so far mukhang maliit pa. Mga light rain showers, typically ang mararanasan ninyo dyan. Bagamat mataas ang water vapor, ayon sa ating water vapor surface, ayan, mataas po. So, potentially makakaroon pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At mga pagkidlat at pagkulog, typically sa may bandang Southern Mindanao pa rin, sa Davao Region. Yan, kung makikita natin o pagbabasihan, ang water vapor surface ay potentially pa rin naaabutan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, ang Davao Oriental, Davao del Norte, yung bahagi ng Compostela Valley, Davao de Oro, at ilang parte dyan sa silangan ng Mindanao at hilagang bahagi ng Mindanao mula Iligan, Cagayan de Oro, hanggang dyan sa bahagi ng Surigao City. Siyempre, hindi rin ligtas ang ilang bahagi ng Zamboanga del Norte. Pero sa ngayon, manipis lamang ito. So, typically, mga light rain showers ito na maaaring hindi magtatagal. So, mangunguna pa rin po ang malinsangang panahon dyan sa inyo ha. Despite na mataas ang water vapor, kung pagbabasa natin ng Himawari 8, ay mga partly to mostly cloudy, ilang bahagi ng Zamboanga del Norte mula Dapitan hanggang Oroqueta. Sa may bandang Barm naman ay ang Osami City hanggang Iligan City, damay na ang Kapatagan at Marawi. At sa bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Dinog, Butuan City,
at isla ng Camiguin Island, Cabadbaran, and the rest ng Surigao City o Surigao del Norte areas. So damay na ang isla ng Dinagat at Siargao Island. Partly to mostly kaudi lang din ng Iral. Nagkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically isolated rain showers ito. Dahil yung pinaka-stationary ng near equatorial trough, medyo scattered siya. Ayan, medyo parabolics o scattered, very scattered yung nagiging daloy ng near equatorial trough nito. Kaya medyo umaabot ng mga mostly cloudy sa bahagi ng Southern Visayas at Northern Mindanao. So makakaranas po kayo dyan na mga binanggit ko sa Northern Mindanao ay typically partly to mostly cloudy pong iira sa inyo dyan. Pagkaroon man ng isolated rain showers at mga ilang localized thunderstorms, typically sa pagitan nito ng Surigao at dyan sa bahagi ng Maasin City sa Southern Visayas ng Leyte at Bohol, Tagbilaran, Siquijor, hanggang sa bibad ng Dumaguete at Oslob sa may parting Cebu. Puro Southern Visayas ang maapektuhan nito. So kung bibilugin natin, yan ang mostly magiging partly to mostly cloudy ang areas na yan. So medyo magiging maulap din ang parte ng Bohol. At sa hilagang bahagi naman ng Visayas o sentro nito ay magiging maliwalas, klaro at maalinsangan pa rin ang patuloy na iira sa inyo dyan sa hilagang parte, lalo na sa taga Bacolod, dyan sa Negros Region, hanggang San Carlos, Bogo, Sangay City. Sa Cebu naman, mula sa Cebu City, pataas na yan ang Daan Bantayan. Sa Leyte naman, mula sa Baybay City, pataas na yan ng bandang Biliran Island. Sa Leyte, so damay na ang Ormoc, Alang-alang hanggang Tacloban City. At sa Eastern Samar naman, ay mula Base, pataas na yan ng Borongan City, Eastern Samar, Dolores, all the way hanggang Katarman, Northern Samar. Magiging mainit at paalisangan ang magiging temperatura ninyo pa rin dyan maghapon. Kaya wag pa rin magbilad sa tinding sikat ng araw. Magkaroon man daw, naka-forecast kasi sa inyo dyan, nasa 40% daw na uulanin ang parte ng Visayas area. Tingnan natin, baka sa hapon po maganap yan. Magkaroon man ng isolated rain showers, maaaring panandalian lamang yan. So magdala pa rin ng pananggalang sa tinding sikat ng araw dahil mas mangunguna ang grabing init at humid na panahon ninyo dyan At mula sa may southern ng Luzon, southern part ng Luzon, all the way hanggang buong parte ng Bicol region kabilang na ang Mimaropa, pataas na yan ng Quezon Province, mula Camarines Sur at Camarines Norte. Ilang mga party cloudy cluster lamang ang iiral dyan sa parting Bicol region at dyan sa bandang Quezon Province, pataas na yan ng Isabela hanggang Kasiguran Aurora. Pero patuloy pa rin na iiral ang grabing alinsangan natin, kabilang na ang Calabarzon, Mindoro, damay na ang buong Metro Manila, pataas na yan ng Central Luzon at Extreme Northern Luzon pa rin. At dahil dyan, dahil sa combination pa rin ng ating easterlies na magpapatuloy, asahan pa rin na above 35 degrees Celsius pa rin to 36 degrees Celsius o higit pa ang mararanasan nating magiging temperatura. Combination ng humid at hot dry weather po ang iiral sa atin mula Southern Luzon hanggang Northern Luzon. Typically kasi may nagtatanong bakit nagbabanggit tayo ng hot dry weather at meron tayong binabanggit na humid. Well, kasi ganito yon. Kapag meron kasing easterlies na umiiral sa may silangang parte ng bansa, example na lamang sa may Southern Luzon hanggang Northern Luzon, yung kalahati nito nagiging mas humid po. Ito yung mataas ang humidity plus mataas ang temperatura. Ito yung mahirap magpatuyo ng pawis. Pero pagdating naman sa kanluran, nagiging hot dry weather po ang parte ng yan. Ito yung mas apektado ng drought at dry spell. Ito yung talagang tuyo. Tuyot na mainit ang panahon. So, dito naman, kapag pinawisan tayo, mabilis-bilis matuyuan tayo ng pawis. Kaya lang, sa sobrang dry naman, tumataas naman ang ating Chandler Fire Index. Ito yung nagkakaroon ng sunog sa mga wildfires natin. Nagkakaroon ng biglaang sunog. Naganap nga po sa NAIA nung kumakailan lamang. At posibleng mangyari din yan sa iba't ibang lugar kapag mayroong areas na tumaas ang combustion rate ng Chandler Fire Index. So ingat na lamang po. Hindi gaya sa bahagi ng silangang bahagi ng bansa, mainit pa rin pero humid po. Tumataas po yung temperatura and the same time mataas din ang ating relative humidity. Yun po yung naglalagkit po yung ating mga pawis pag tayo pinapawisan. Alam na mga kababayan natin yan. Mapapansin nyo yan. Tapos sa mga taga-kanluran naman, mabilis naman tayo matuyuan ng pawis, pero grabe naman ang hot dry na mararamdaman natin. Ito yung grabe ang heat index naman. So yun po ang diferensya niya. Kung gusto niyo malaman yung mga ilang paliwanag dyan,
paki-read back o back view mo na lamang po ang mga videos ko sa YouTube channel. Nandun po yung mga paliwanag regarding dyan. Mahirap ulit-ulitin mga folks eh. So ulitin natin ang buong bahagi ng Southern Luzon, pataas na yan ang extreme Northern Luzon. Pagkakaroon pa rin tayo ng mapakamaalinsangan, kasabay na rin ng hot dry weather natin sa kanluran ng Luzon. Ay patuloy yan maghapon. Pero may mga ilang partly cloudy ang medyo iiral. Pero mangunguna pa rin ang grabe nating temperatura. So medyo magiging overcast po ang ating kalangitan. Pero patuloy pa rin na hot, dry at humid ang iiral sa buong bahagi ng Luzon lalo na. So wag po masyadong magbibilad at asahan po na mataas na naman ang ating heat index maghapon ha. So ingat at wag masyadong magpa-dehydrate. Uminom ng maraming tubig kasi talaga naranasan ko po kahapon ang 56 degrees Celsius na heat index. 3 o 4 na beses na po ako nagbasa ng tubig. Nagbasa ng tubig sa katawan ko. Nagbabad na po ako ng malamig tubig. Hindi pa rin sumapat. Nanatiling mainit. Grabe yung nararamdaman ng aking katawan. So halos nagkaroon na ako ng muscle cramps kahapon dahil talagang hindi na nawi-winstan ng katawan natin kapag tuloy-tuloy po ang grabing init. Lalo na kapag kalagpas 50 degrees Celsius na ang nagiging heat index natin. Sigurado yan. At may mga sasakyan po na naabutan ako sa labas, napuputokan na ng gulong. Grabe nga po kasing init eh. Pumuputok po yung mga gulong nila. Dahil sa sobrang init ng sahig, bigla pumuputok na lang yung mga gulong nila. So yun po, ingat na lamang po tayo mga folks ha. Dahil kapag ganyan kainit na naman ngayon, mukhang maranasan na naman natin yung kagaya kahapon. Sana wag naman. Meron ba tayong mamamataan? Ano mga invest? Well, negative pa rin po mga folks. So medyo bad news at patuloy pa rin tayo makakaranas ng maalinsangan dulot ng easterlies. At patuloy pa rin tayo na makakaranas ng hot dry weather pa rin hanggang sa mga susunod o this coming weekend po. According sa extended forecast na ito ng Global Spectral Model, extended ito hanggang April 29, 2024 to 30. So makikita natin wala tayong namamataan na anumang circulation o anumang invest hanggang this coming weekend pa rin po. So mukhang mabuburo talaga tayo sa grabing init. At maging sa ating mean sea level pressure, wala tayong nakikitaan na anumang low pressure sequences dito. At typically, mga intertropical convergence line lamang makikita natin sa may bandang Indonesian Peninsula, which is ito ini-indicate ni Pag-asa. Pero hilaw po ito hindi ito pulido na intertropical convergence zone. Mas pulido po ang ating intertropical convergence zone pagka pumasok na yung katapusan ng May, papasok ng June. Diyan, medyo pumupulido na yung intertropical convergence zone line natin dyan. Kapag pumupulido na, yan na, nagpapakita na nagpaparamdam na ang ating habagat season yan o yung pagpasok ng tag-ulan kapag pumupulido na. Sa ngayon, intertropical convergence zone pa rin siya dahil mayroong nabubuo na po kasi yung mga cluster ng kaulapan dito sa may bandang Indonesian Peninsula pero hilaw pa, hindi pa siya pulido at hindi pa nagkakaroon ng mga combinations of upward low, convections at Coriolis circulation. So mga cluster lamang na kaulapan nito na nag-i-scatter sa may southern Mindanao kaya nagdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa parte niyan ng Davao region. So hilaw pa may tuturing na ITCC yan, hindi pa siya pulido, so hindi pa natin masasabi talaga na intertropical convergence line yan. Patatawag lang natin yan na isang near equatorial trough lamang na magpapaulan nga po sa may bahagi ng Davao region. Sa mga computer models, kung titingnan natin, ay patuloy pa rin ang cluster nito ng near equatorial trough na ito. Ayan, so asahan pa rin na mas magiging maulap ang parte ng Mindanao o Southern Mindanao area. Hindi kagaya ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon this coming weekend, patuloy pa rin ang magiging hot, dry weather natin at humid hanggang this coming weekend pa po. So wala tayong namamataan ng anumang sama ng panahon o anumang low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng bansa hanggang this weekend. Sa ulat lindol, mula sa huling record ng magnitude 5.2 dyan sa bahagi nga po ng southwest ng Sabtang o Itbayat Batanes, na record natin kahapon yan, mukhang nanahimik ang mga pagyanig sa bandang Taiwan. Pero wag po tayo pakampante, lalo na sa mga kababayan natin sa Taiwan, dahil asahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na mga pagyanig niyan mga folks. Dahil medyo gumagalaw nga po yung
plates niyan, yung mga subduction plates dyan sa Taiwan. So wag po tayo munang pakampante. Obserbahan natin yan siguro mga 1 week para makakasiguro tayo mga folks. Kung sisilipin natin yung status ng mga paglindol sa Taiwan, so far medyo nananahimik ito at wala gaanong mga sunod-sunod na mga pagyanig na sa parte ng Taiwan. Kung titingnan naman natin, sa ngayon ay wala namang sumunod na malakas. However, yung cluster niya ay marami-rami pa rin. Yan. Mula yan kahapon. So, nasa total of 57 earthquakes po ito na malalakas since kahapon sa Taiwan. So, medyo obserban pa rin natin at pakiramdaman. Just in case, mag-ingat na lamang sa mga continuous aftershocks at foreshocks dyan sa bandang Hualien Country sa eastern Taiwan. Lalo na sa mga Pilipino nating nandyan. Ingat na lamang mga folks. At sa atin naman sa Pilipinas, mula kaninang 12 a.m. ay medyo kukonti yung mga pagyanig pa. At wala pa tayong namamataan na magnitudes 4.0 pataas na mga paglindol mula kaninang mahating gabi. So titingnan natin kung nitong maghapon magkakaroon. And so far ay wala namang nadedetect sa aking seismometer sa ngayon. Kung titingnan natin ang total earthquakes natin, kung ilan ang nadagdagan, probably for the month of April. Kasi nagkaroon na tayo ng ikapitong magnitude 5.0 mula nung nagkaroon tayo ng isang magnitude 5.2 sa bahagi nga po ng Batanes, Group of Islands, o southwest ng Itbayat, Batanes. So, nakakapito na po tayo ng magnitude 5.0 at ang total earthquakes natin ay nasa total of 817 total earthquakes na mga folks. 764 dito ay magnitude 2.0 pataas, magnitude 4.0 pataas ay 44, 7 na po o 7 na po ang ating magnitude 5.0 pataas at wala namang nadadagdagan so far sa magnitude 6.0 at 7.0 na nanatiling tig-isa lamang ang mga ito. So, yung magnitude 5.0 pataas lang natin ang nadagdagan dito, which is ang huling na itala ay nandito sa Sabtang, southwest ng Sabtang o southwest ng Itbayat, Batanes. According kay PBOX ay magnitude 5.3 ito, pero sa aking seismometer ay na-measurement ko hanggang magnitude 5.2. At 11 km po yung epicentral na recordings ko sa akin dito sa Caloocan. So medyo malalim-lalim yung penetration niya at hindi masyado umabot lang ng intensity 3 yung yung lakas nito. Maganda na rin yan dahil nasa dagat kasi yung naging epicenter nito. Kaya hindi masyado nakapag-create ng malakas-lakas na violent vibration sa ating kalupaan, sa Luzon. At hanggang intensity 3 lamang ito nag-generate. So, medyo good news na rin yan. Kamustahin naman natin yung ating Angat Dam. Sa ating mga dam, so far, ay mas mababa na po. Mula kahapon sa 190.96, ngayon ay nasa 190.54 meters na lamang po ito mga folks. Malapit na talaga siya sa pinaka-critical roll curve elevation level, pero nasa cold green pa rin. In past 24 hours, nabawasan dito ng 0.42 meters po. Ang laki po ng konsumo niya. So, hindi maging maganda to at patuloy ang pagbaba ng Angat Dam ha. Take note yan mga folks. Baka mula sa kuryente, baka naman mamimiligro din tayo sa supply ng tubig. So, medyo mag-reserve na po kayo o magtabi-tabi na kayo ng extra tubig para kapag nag-declare si NAWASA, si MWSS, na magkakaroon tayo ng rotational cut-off sa supply ng tubig, meron tayong naitabi na mga backup na mga tubig. Dahil kapag nag-roll curve elevation na ito ng 187.20 meters, sigurado magde-declare na yan si MWSS ng rotational cut-off sa supply ng tubig. So, hindi lang kuryente, magiging rotational cut-off natin kung sakali, kundi pati na rin sa supply ng tubig. At despite na patuloy ang pagbaba ni Angat Dam, hindi pa naman siya umaabot sa pinaka-critical level. Pero halos sa malaki na ang nakakain sa kanya, mga halos sa 3 meters na lamang yung deviation na kailangan para ito mag-critical. Mga 3 meters na lamang halos ang natitira. So medyo konting tipid mga folks dahil kung patuloy itong bumaba, magkakaroon tayo ng posible na rotational cut-off sa supply ng tubig.
At narito naman ating 3D20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, April 24, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 24, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga sa ating report. Makikita na lamang ninyo yan sa aking dashboard pa lamang. Lalo na sa real-time weather updates mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.